Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa ating buwanan pagtatakpo at pakikipag-usap sa atin Panginoon Jesus na nandito sa loob ng tabernakulo na ating hihilingin sa pagkakataong ito na matulungan tayo makita, no, ang ating sarili nitong nakaraang linggo at magkaroon tayo ng inspirasyon sa ating pagninilay, no, pagsusuri ng ating sarili. Yun ang pinakabuo ng ating buwanan paghuhubog na sa ika-4 na linggo. At nagkataon naman na tayo'y nagdiriwang na ngayong araw ng solemnidad ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo na ipinangako ni Jesucristo bago siya umakyat. At yung kapistahan na yon atin din ipinagdiwang noong nakaraan linggo, no, pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos ng 40 araw na siya'y nakasalamuhan, nakasama muli ng mga alagad at yung mga sumusunod sa kanya, at yung mga babae na nananampalataya, no, sa kanilang nakita, narinig, oras na para lumisan at bumalik kung saan yung kanyang kaharian. At nangako nga siya na sa lalong madaling panahon kanyang ipadadala sa kanila ang ikatlong persona, Espiritu Santo. Pentecostes. Ang bilis ng panahon. Nagdaan ang mahal na araw at sa mga araw ng pagkabuhay, isa-isang linggo ang nagdaan at ito na ang pinakahuling araw ng panahon ng pagkabuhay, Easter season. Dahil bukas, babalik na naman tayo doon sa parang normal, ordinaryo, pangkaraniwan, no, panahon. Ganun talaga, no? Mabilis kahit itong ating dinaraos o dinadaanan na pandemic. Maalala natin na noong 1 taon, nag-umpisa pa lamang kasi simula ng taon, no, Marso, nag-lockdown na tayo at nakalampas na ng 1 taon. Takbo lang ng takbo. Hindi tumitigil ang panahon, no? At lahat tayo tumatanda ng bawat taon na nagdaraan. Pero ngayong buwan ng Mayo, ang ating maaalala yung ating minamahal na ina na pinagkaloob siya bago umalis at nasa paanan na ng krus ang kanyang ina at ipinagkaloob sa atin, no? Yan ang inyong ina. Yan ang iyong anak. Tinuturi niya kay Juan. At ganun nga ang ating pagmamahal at pagkugunita kada Mayo, no?
buong taon ating siyang tinanggap na bilang ina natin, no? Na aalagaan tayo. Pero pagdating ng Mayo, yung ating mga novena, mga debosyon sa iba't ibang patrona, no? Sa iba't ibang lugar, alam mo naman, ang dami natin na mga shrine, no? At mga lugar at parokya na nasa pangalan ni Mama Mary. At sa ganun nga, ang ating Papa nagpasimula na akitin tayo, na lumapit sa ating mahal na ina itong buong buwan ng Mayo. Kumbaga, lalo nating masigasig na lumapit sa ating Mama Mary para humiling, at ating hinihiling yan ng matagal na, itong ating pandemic. At hinihiling natin na sana naman sa pamamagitan, no, ni Mama Mary sa ating pagdasal sa kanya araw-araw, debosyon, at sinabi nga sa atin, pinakamabisang debosyon na pwede natin magawa lahat dahil ating alam na, ginagawa na natin, yung ating pagro-rosaryo. Lahat tayo may rosaryo. Sa pag-aabala, malamang ating nagagawa araw-araw o na ipagpapaliban. No? Walang oras ngayon o abala ngayon, hindi muna ngayon, hindi muna bukas, at nakakaligtaan na ng ilang araw o malamang kung wala tayong devotion kay Mama Mary sa ina ni Jesus, 18, tabi na lang natin yung rosaryo dyan muna, no? Itong Mayong ito ay ating buhayin. At lahat tayo, sabi nga natin sa ating pagdarasal ngayon, sa hikayat ni Papa Francisco, na sige, lahat tayo may isang boses na nananawagan, Mama Mary, no? Tulungan mo kami, pakinggan mo ang aming mga hinihiling at kumbaga itong aming kahilingan, lalo na sa pandemic, na sana matapos na, no? Hindi naman kung biglaan na wala na ngayong buwan, kumbaga mahiling kay Jesucristo na unti-unti dahil sa may baksin na at nag-iingat na mga tao at marami nang namulatan, no, ng isip kung ano talaga itong pandemic na ito, itong COVID-19 na halos wala tayong nagawa at yung mga minamahal natin sa buhay, no, gustuhin man natin na sila'y sagipin, no, o makaiwas sa COVID. Kaya lang dahil sa lakas ng kanyang strain, hindi mo malaman paano nahawa kay misis, napunta sa anak, napunta sa kay mister, and then buong pamilya na nagkaroon ng COVID. At ang pinagdarasal natin, sana Mama Mary, no, ma-quarantine at makaraos. At tayo na may natutuwa dahil binabalita nila, salamat sa inyong dasal, ako'y nakaraos, tapos na yung aking quarantine, lumipas na yung 14 na araw, no? At ganoon din yung aking anak at asawa. Salamat sa Diyos. Pero hindi na lahat pinalag, no? Meron din na talagang kinuha na ng Diyos. Gusto na niyang pauwiin. Masakit man sa mga minamahal niya sa buhay, pero nakaplano ang Diyos. Alam niya na ikaw, kung sino man na kanyang ibig tawagin sa oras na to, sa magitan ng pandemic ng COVID, siya'y papanaw at
kanyang mararating yung panibagong buhay. Yun ang ating pinaghahandaan dahil tayo'y pansamantala nagsusumikap, nagtatrabaho, naghahanap buhay, ginagawa lahat ng paraan, no, sa tulong ng ating mahal na Panginoon dito sa ating dasal. No, kahit pa may pandemic, kahit pa maraming problema, kahit na maraming pagsubok na hindi na natin malaman paano ito ang bigat, no, ng pagsubok, ang bigat ng krus. No, kung pwedeng sabihin natin yung krus na tayo'y inalok ni Hesus Kristo, kung gusto mong sumunod, pasanin mo rin yung krus. Okay, ating tinanggap. Kaya lang, paminsan-minsan, napakabigat na halos tayo nalalapa o nadapa na. Tayo'y tumayo uli at tuloy na ating pinagpapatuloy ang ating tinanaanan. Sa ating paglalakbay, maikli lang kasi itong buhay nito talagang napakaikli. No? Yung iba mas maikli pa. Yung mga nasa senior na, pwedeng sabihin natin, bonus na umabot sa ganitong edad, 60, 70, yung isa, 80 na ako, Father. So, nandun na. Saan ka na pupunta? Saan na ba tayo pupunta? Walang iba ang ating sasabihin. Hindi baga tayo'y sumusunod lamang sa likod ni Hesus Kristo. If you want to follow me, carry your cross, follow me. Yun ang sinusundan natin. Kahit pa nagkagulo na, nagka-pandemic na, ang daming nangyayari sa buong mundo, no? Iba't ibang mga events o mga balita, no? Magandang balita, masamang balita, nasasagap natin dahil nasa social media tayo. At gusto rin natin malaman na meron nangyari doon at kung saan-saan mga tao. Ngayon yung India ang kawawa dahil ang daming yumayao na hindi na talaga maasikaso ng mga frontliners, ng mga doktor, ng mga nurses dahil puno na o wala nang gamit. Talagang yung tao na gustong mabuhay pa, maghihingalo na lang. Hanggang sa maputol yung hininga. Wala na. Yun na lang. Hindi na siya natulungan o wala nang maitutulong sa kanya dahil walang lugar sa ospital. Talagang masakit sa kalooban natin. Nakikita natin yung ganong balita. Di lalo na doon sa kanyang kapamilya o mga mahal sa buhay. Pero ganun pa man, hindi maninibago ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa Panginoon Hesus. At tayo'y, kumbaga, may panlaban dahil kung sino ang kanyang katabi mula ng kanyang pagsilang hanggang sa siya'y yumaon na nasa krus, ang kanyang ina, si Mama Mary. Kaya kung tayo ganun din, Mama Mary, kami naglalakbay, kami pagod na sa ngayon, no? Dahil nga sa mga pagsubok na inilalaan sa amin balikat, kakayanin namin dahil hindi din kami bumibitaw sa iyong kamay. No? Hindi din kami nakakalimot na humiling ng tulong kung sa iba't ibang bagay man, ikaw ang aming nanay. Bilang nanay, hindi niyo pinabayaan si Jesus, kanyang buong buhay, kahit na doon sa pasimula, halos hindi niyo alam paano mangyayari. How will this happen? No? At pinaliwanagan lang kayo ng anghel na ito ay kagagawan ng ating Espiritu Santo, no? At yung inyong nasa sinapupunan ay anak ng Diyos. Inyong tinanggap. Pero nyo, sinabi nyo, fiat, be it done to me according to your word. At ngayon na rin ang huling araw ng Regina Coeli dahil bukas,
umpisa na naman tayo. The angel of the Lord declared unto Mary. Angelus na naman tayo ng alas 12, alas 6 ng umaga o sa gabi. No? Ating ginugunita, no, ang pagtawag kay Mama Mary bilang isang dalaga na hindi pa naghahanda at ng kanyang marinig yung anghel na ikaw ang napili. Hindi naman sa napatunga nga, pero kamangha-mangha. At tinanong kung paano mangyari, pinaliwanag, tinanggap nyo naman kaagad. Eto, kaya nagkatawan tao ang anak ng Diyos, si Jesu Kristo, sa kanyang sinapupunan. Ganun nga ang ating ibig matularan kay Mama Mary sa ating nanay. Basta ito'y kalooban ng Diyos. Mahirap man, hindi man natin maintindihan, ano ba yan? Tayo'y tumatanggap sa kanyang ginugusto, kalooban ng Diyos, will of God, na hindi palaging na uunawaan natin dahil hindi nga natin alam ano yung gusto niya. Ito yung gusto ko, ito yung gusto natin, ito yung healing natin, pero ipapaubaya natin. At yun ang palagi kong advice, no, sa mga father, pakidasal kasi na COVID, father, medyo may sakit, no, itong aming kasamahan, aking anak, pray, humihingi ng dasal. Yes, lalo na kung malala na father, nasa ospital na, o nasa ICU na, so pagdasal, sana naman, no, makaligtas siya. So, pagdarasal natin. Pero, ang mananagot pa rin, ang Panginoon kung anong kanyang nakaplano. What's your will for Him? O sa mga bawat isa sa atin, may nakaplano na hindi natin lubos. Kumbaga, klarong-klaro na makita na ito yun. No? Tulad kay Mama Mary, ito yun pinatanggap sa kanya na siya ang nanay. No? At kita mo naman, kaya gusto ni Mama Mary, ni Jesu Kristo, anak ng Diyos, na lumapit tayo sa kanyang ina. Dahil nakita rin natin na sa kanyang pagtanggap kay Jesus, no, na siya ang magiging nanay, yung kanyang disposisyon, yung kanya bagang sagot sa pagiging nanay, paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos. Kalooban ng Diyos, fiat. Kailangan kong pangalagaan. Pero kailangan ko rin tulungan ang aking pinsan. Visitation. Yung ating dinarasal na isang misteryo. Visitation. Doon siya pupunta sa bahay ni Elizabeth. Bakit? Sinabi sa kanya, o binulong ng anghel, yung iyong pinsan na Elizabeth, nagdadalang tao na 6 na buwan na at matanda na. Anong ginawa ni Mama Mary sa ating pagkaalam, sa ating pagdarasal? Takbo. Nakita ni Jesus, kahit nagdala-dala siya sa sinapupunan, takbo si Mama Mary kasama si San Jose para tumulong. Hindi pakitan tao, umisan tayo, handa din tayong tumulong, pero hanggang dyan lang. Siya, walang limit, no limit, unlimited. Kung anong kailangan na tulong ni Elizabeth, nandun siya. 6 na buwan na, 3 buwan hanggang isinilang si Juan Bautista. Saka lang na nakaraos na. Kaya lang sila bumalik. Ganon ang kanyang handang paglilingkod kahit sino man, pinsan o tayo. Dahil pinagkaloob na ng kanyang anak, ng kanyang nanay sa atin, sa ating lahat, kup natin. At ngayong buwan nga ng Mayo, sabay-sabay tayo nagdarasal ng rosaryo.
sabay-sabay din tayong nananawagan sa Kanya sa ating pagdalaw. Yun ay ating naging kostumbre. No, Lord, dadalaw kami sa tabernakulo, sa Blessed Sacrament ng mga lugar na kung nasaan siya ay shrine of Our Lady, no, ng ating Mama Mary. Marami na pinupuntahan ng mga tao. No? Unang-una na, kung lokal dito, takbo tayo sa Bicol. Our Lady of Peña, Francia. Ang layo. Dito na lang tayo mag-pilgrimage sa Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo. Malayo pa rin. So, dito na lang tayo sa Our Lady of Naval. Saan yan? Quezon City, Santo Domingo. Iba't ibang lugar na ating ibig dalawin. Nandun ang Adoration Chapel para tayo manawagan, humiling ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Mama Mary. Sa kanyang paghiling sa kanyang anak, Mama Mary, please, at lahat tayo sabay-sabay, please, kailan kaya ibibigay? Today, tomorrow, hindi natin alam. Bahala si Jesus. Siya ay nakikinig ng tunay sa kanyang mahal na ina, tulad ng yung ating pinabasa sa kasalan sa Kana. Wala nang alak. Paano yan? Nakakahiya naman. Napansin ni Mama Mary, wala na. Paano yan? So, sinabi doon sa mga nag-aasikaso, basta, lagyan nyo ng tubig at dalhin nyo. Nakinig naman yung mga tumutulong doon sa handaan. At hindi nila namalayan, napansin ni Jesucristo na humiling si Mama Mary, yung kanyang ina, na ibigay sa mga panauhin. Nakakahiya naman pag inom may tubig ang lumabas. Kakahiya doon sa mga nangimbita. Nagmilagro. That's what we call the miracle in Cana. No, na si Jesucristo, hindi man siya ang hilingan, no, kundi sinabihan lang ng nanay, wala na silang alak. Bahala na siya. So, ganun din ang hinihiling ng ating Mama Mary sa kasalukuyan. Kung ano man ang kahilingan mo, kahilingan ko, lahat tayo humihiling ng iba't ibang bagay. O, in general, makaraos itong pandemic, matapos na itong pagsubok. Sama-sama tayo nananawagan araw-araw sa ating debosyon, sa buwan na to, sa ating pilgrimahe, sa ating dadalawin na iba't ibang shrine. Sinabi natin kanina, lokal, pero meron din abroad. Kung gusto natin umabot sa Our Lady of Lourdes, malayo-layo, Our Lady of Guadalupe, Mexico pa, Our Lady of Fatima, Portugal pa. Ang dami. Virtual. Ang mahalaga, makita ni Mama Mary na tayo nagkakaisa sa ating kahilingan na sana matapos na ang pagsubok na ito. Pero si Lord pa rin ang nakakalam kung sapat na yung 1 taon mahigit na tayo'y nahirapan, maraming nagising ba? Kahit na sa ating mga nakaplano, sa ating negosyo, sa ating mga pinag-aabala sa araw-araw. Ang dami natin pinag-aabala sa ating naiisip, no? Anong gagawin? Pagdating ng pagsubok ng pandemic ng COVID-19, mayaman, mahirap, dito sa Pilipinas, doon sa Estados Unidos, doon sa Europa, doon sa China, sa India. Lord, wala kaming magawa
lahat na nakaplano, lahat ng mga pinananaginipan na sana ito at ito, dami. Hindi mo na matupad. Hindi lang hindi na matupad, kundi nawala pa. Yung mga bagay na nandyan na, nawala pa. Negosyo na, tumatakbo na, sinarado na. At hindi na makaangat. Wala nang pera. Maliban kung may mag-i-invest. Pero sa mga taong nandoon na masigasig, nag-abala, may plano, dito rin tayo babagsak. Nakatalaga sa atin, Panginoon Diyos, ang ating kapalaran. Kaya huwag tayong mawala. Lord, may paparoonan kami na ituro mo naman bago ka pumasok sa Jerusalem at binigay mo sarili mo para sa amin na kayo'y magdurusa at kayo'y papatayin sa Kalbaryo, Biyernes Santo. Bago nangyari lahat yon, marami kayong naipaliwanag sa inyong mga alagad, no? At naiwan nyo nga sa kanila. At ngayon, maalala lang namin itong mga tinuro, itong mga doktrina na nasa ating simbahan na huwag makalimot na meron tayong dadaanan na kasalukuyang buhay, pansamantala, at meron tayong inihanda sa susunod na habang buhay. Kaya itong dalawang yugto na pansamantala at saka yun ay panghabang buhay, no, ito sa kasalukuyan na naghihirap, pero makakaraos ang hirap. Dahil ang pagpasok natin dito sa susunod, kung tayo'y handa, kung tayo'y nananalig sa Diyos, kung tayo'y sa buwanan na paghuhubog, tayo'y nagsusuri ng ating sarili. Nasaan na yung ating ano na yung ating kalagayan, no? Ano na yung nangyari na kailangan natin ilagay sa tama, ituwid, no? At ihingi ng tawad siguro kung mali at halos kasalanan tawagin natin. Tayo'y nagkasala na, lumabag na tayo sa kanyang kagustuhan, yung kanyang ipinagagawa o kanyang pinagbabawat, hindi namin nasunod. Hilingin natin, no, ng kapatawaran at lumapit tayo kay Mama Mary, kasi kung tayo'y na medyo natatakot, nahihiya, hahawak tayo doon sa laylayan ng nanay. Nay, ikaw nang bahala, ha? Pakiusapan mo na lang yung iyong anak. Alam mo, itong iyong anak, tayong mga anak, medyo makamundo, no? At maraming ang pagkakasala, no? Pero alam naman din natin na kahit na gaano karaming kasalanan, ang inyong anak mapagpatawad. Madaling umunawa sa ating kalagayan, no? At yun lang ang ating dapat magawa, no? Aminin, no? Hanapin kung nasaan yung kasalanan o kamalian na ginagawa natin sa kasalukuyan at ating, kumbaga, tanggalin. Parang kung sa katawan surgery, operahan, no, para tanggalin yung cyst o yung cancer. Kasi yun ang nangyayari sa katawan. Sinisira at pinapatay yung ibang mga organo. Sa ating buhay spiritual, ayaw natin na nandun na nga tayo, paparoon na tayo, papasok na sana tayo doon sa pinangako ni Jesus sa atin, napabayaan pa natin, no? Kaya yung ating paglapit o pagdalo ng ating paghubog ngayong buwan ng Mayo, walang iba kundi yung tayo'y lumapit kay Jesucristo sa pamagitan ng ating mahal na ina, si Mama Mary.
Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa hubuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi, pagganap sa harap ng Diyos. At hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ako ba ay nagtitiwala sa Panginoon, gaya ng pagtitiwala ng mahal na Birhen Maria sa Kanya? Napapagtanto ko ba na maunawaan ko lang ang ibang mga bagay sa paglipas ng panahon? Iginagalang ko ba ang kalayaan ng aking mga anak? Nababatid ba nila ang gumagawa ako ng paraan upang sila ay laging matulungan? Pinag-uukulan ko ba sila ng sapat na panahon, araw-araw, upang kami ay makapag-usap ng maayos? Naiisip ko ba na ang mga gawain ginagampanan ni San Jose kasama ni Maria ay katulad din ng akin mga gawain sa aming tahanan? Hinihiling ko ba sa Kanya na maging masaya ang aming tahanan katulad ng kanilang tahanan sa Nazaret? Ipinagkakatiwala ko ba ang lahat ng miyembro ng aking pamilya sa mahal na Birhen, Ina ng Diyos at ating ina, mga anak, mga pamangkin, mga apo, mga kaibigan, at kanilang mga anak? Dinala nila ang kanilang mga anak kay Jesus upang mabendisyonan. Tinatanggap ko ba ang isang anak na lalaki o babae bilang isang handog mula sa Panginoon at isang pagpapakita ng tiwala ng Diyos sa amin mag-asawa? Nagpapakita ba ako ng kasiyahan at kabutihan loob sa pagtanggap ng isang bagong buhay, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo?
upang ako ay hindi pagkalooban ng Diyos ng mga anak? Tinatanggap ko ba ito bilang isang paanyaya na lalo ko pang dapat mahalin ang aking asawa at palawakin pa ang aking pagmamahal sa kanya na hindi nakatuon sa mga bagay tungkol sa laman at dugo, manapay sa paglilingkod sa kapwa-tao. Bilang isang amang Kristiyano, ako ba ay masayang humihingi ng tulong sa mahal na Birhen upang mapalapit sa Panginoon ang akin mga anak at ang mga anak ng akin mga kaibigan? Nakahanda ba akong tanggapin ang kanilang buong pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon? Ang ganito bang magandang gawain ay ipinahahayag ko rin sa akin mga kaibigan? Katulad ng kasalan sa Kana, si Maria ay humiling at namagitan sa Panginoon upang sa atin mga pangangailangan. Ako ba ay nagdarasal ng rosaryo ng taos-puso at buong pagtitiwala? Ipinakikita ko ba ang pagmamahal at pagbibigay dangal sa mahal na Birhen sa pamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ng aming pamilya? Saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Lubusang paniniwalang may presensya ang Diyos sa aming tahanan. Nagsusumamo ba ako sa Kanya na naway mapuspos ng isang malalim at tunay na pag-ibig at kapayapaan ang aming pamilya bilang mga bunga ng isang buhay at totoong pananampalataya? Nakikinig ba ako sa aking asawa at mga anak at pinakikita ko ba sa kanila ang aking pagmamahal at pag-uunawa? Nababatid ko ba na hindi magkakaroon ng tunay at masayang pag-ibig sa buhay mag-asawa kung walang katangian tungkol sa kalinisang puri? Buong pagpakumbaba ko bang hinihiling ang tulong ng mahal na Birhen tungkol sa katangiang ito? Inaasahan ko ba ang biyaya ng sakramento ng kasal upang maging tapat ako sa aking asawa? Siya lang ba ang babae sa buhay ko? Nauunawaan ko ba na ang pagiging pino at mabuti sa bagay na ito ay isang pagpapakita ng paggalang sa aking asawa?
Hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol nyo sa iba. Ang panukat nyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Nauunawaan ko ba na ang pagmamataas ay siyang dahilan ng kalimitan di pagkakatugma o pagkakasundo ng mag-asawa? Ako ba ay nakahandang magbigay daan sa mga maliliit o hindi masyadong importanteng mga bagay? Ako ba ay nagpapakita ng galit, kakulangan ng pasensya, katamaran, walang kaayusan sa buhay, o pagiging makasarili lamang? Humihingi ba ako ng kapatawaran kahit na ito ay mahirap gawin? Iniiwasan ko ba ang tsismis at mabilisang paghatol? Kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din naman ang inyong puso. Nauunawaan ko ba na upang makasunod ako kay Hesukristo at maging masaya, dapat ay malayo ang puso ko sa mga makamundong bagay? Ito ba ay naiisip ko tuwing ako ay may bibilhin? Ako ba ay mapagkawanggawa at nagbibigay ba ako ng tulong sa mga pangangailangan material ng simbahan? Sumusuporta ba ako sa mga proyektong apostolado ng Opus Dei o iba pang mga gawain? Sa pamamagitan ng akin mga salita at halimbawa, ako ba ay nagpapakita ng isang matino at simpleng buhay sa aking pamilya at mga kaibigan ayon sa espiritu ng kahirapan ng isang Kristiyano? Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Nagtitiwala ba ako sa grasya na mula kay Jesus na muling nabuhay upang maisakatuparan ko ang mga resolusyon ko dito sa recollection? Humihingi ba ako ng tulong sa ating banal na ina?
Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nataasan ako na magbahagi sa inyo ng talk tungkol sa happiness. So, buksan ko muna yung maganda akong slide para matulungan tayo kung may paliwanag. So, bago tayo tumuloy, nangyari pa yun na nalangin muna tayo. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. St. Paul, pray for us. Gabriel, pray for us. Good. So ngayon, isang napapanahon na topic na magandang mapag-usapan din o may bahagi yung naikli kong ihanda. Napapanahon dahil siguro mapapansin nyo, ang usapan tungkol sa happiness o kaligayahan ay malaking challenge ngayon dahil sa mga kinakaharap ng maraming tao o natin mismo sa nangyayari sa paligid natin. So, ito ay magandang pagkakataon na pagnilayan natin kung ano ba ang kahulugan ng kaligayahan sa buhay natin. Despite sa lahat ng nangyayari. Nung hinanda ko yung talk na to, search din ako. Ano ba yung mga common na lumalabas sa Google, sa social media, ano yung pinapaabot sa atin pag pinag-uusapan happiness. So ito, may dalawang napakalaking brand na they took advantage in terms of communicating sa atin kung ano yung happiness. So isang famous na soda drink. So talagang gusto lang paabot sa atin na pag uminom tayo ng soda na yan, ay tayo ay magiging masaya. Siguro yung kakibat doon na minumungkahi nila na ito ay pagsaluhan. So isa naman na medyo malapit sa akin to dahil pag may pagkakataon, ito yung hinihingi ng gusto kong mga maliliit na anak na pag binili mo sila dyan ay hindi expect ay maging happy sila. So, kalimit, hinihintay lang nila yung laruan na kasama ng pagkain. So, nauuwi yung mga natitirang pagkain ay uubusin namin mag-asawa. So, sabihin, may mga kanya-kanyang pinapatungkol sila sa pag sinabi ay happiness o kaligayahan. Tingin din ako na yung kaligayahan o yung happiness sa buhay ng tao, may mga scientific study o research na sinasabi na ito ay nakakatulong sa kalusugan ng ating puso. So ang taong masayahin daw ay maaaring may magandang madulot sa kanyang blood pressure o sa kanyang heart health. At ito din daw ay nakakatulong paano i-cope up yung stress. Meron din mga nagkasabi na ito ay nakakalakas ng immune system ng tao. So, ibig sabihin, ang taong masayahin ay mas malakas ang kanyang pangangatawan compared sa taong malungkutin. So, siguro yun yung sabi lang. Ganun din, marami ding mga pagsusuri, iba-ibang mga research group from different university, long study, longitudinal study, na yung taong masayahin din daw ay malamang sa malamang ay mas mahaba ang buhay compared sa mga taong hindi ganoon kasayahin. So, pero sa punto ngayon, gusto kong ipaabot, ano ba ang kahulugan ng kaligayahan sa buhay natin? So, nakita ko dito na tungkol sa sermon at the Mount ni Jesus,
pinaabot niya. So mayroong walok siyang mahalagang sermon, pero ang tutulong nun, ang gusto niyang ituro, na sa lahat ng mga pagsubok o kinakaharap ng tao, ay pinapaabot sa atin na merong kaligayahang naghihintay sa atin. Ito ay patungkol sa heaven o yung destinasyon na gusto nating mapuntahan kung bakit nagpapakabanal tayo dito sa maraming pagkakataon, maraming paraan. Ganoon din, pinapaabot na ito ay marahil maraming pagkakataon din na kilalanin natin kung sino ang Panginoon natin. So kung may chance kayo, tignan niyo yung Sermon on the Mount sa Gospel of Matthew. And then pag nilayan niyo rin kung ano yung ipapaabot ko sa inyo, lalong-lalo na bukas. Ngayon, yung ng Pentecost, so yung Holy Spirit will enlighten us how we should be thankful that we are blessed despite of so many things that is going on o nangyayari sa paligid natin. Ngayon, maganda rin na maging malinaw sa atin na yung kaligayahan na inaasam natin ay ang pagkakataon na darating kung itinatakda na ay maabot natin ang kalangitan. Kasi dito natin masasalubong harap ng ating Panginoon, ating Maria, Anghel, at ibang santo. So mapapabilang tayo doon. Siguro, kung meron tayong pagpapahalagahan na paano tayo maging masaya dito, ay yung pagkakataon na pag dumating, ay mapapabilang tayo doon sa kaharian ng Jesus sa langit. Siguro, yun, lagi nating tignan. Ano ba ang goal ko na aabutin? Kailangan iyan natin, i-remind natin palagi yung sarili natin. Goal natin, mapunta tayo sa langit. Hindi lang yun. Mahalaga din na goal natin. Gusto natin mapunta doon, pero magsama tayo ng napakaraming taon na bibigay sa atin ng pagkakataon. Kung ano dyan, yung ating pamilya, mga kaibigan, mga tao makasalamuhan natin, na mapaalala natin sa kanila, maipakita natin sa kanila, na ito yung tamang landas na tatahakin natin sa pagdating ng panahon. So, langit. Sumunod din dyan, sinasabi na dito sa mundo natin, imposible na makita yung tunay na kaligayahan kung ibabatay natin sa mga material na bagay. Kayamanan natin, yung ating honor, glory, katungkulan natin, kaalaman natin. Sinasabi ay imposibleng magdulot yun ng tunay na kaligayahan sa atin. Kasi ang tao ay patuloy na maghahangad ng mas mataas pang kabutihan. Yun ay hindi kayang maipakita sa atin. Kaya ang tao patuloy pa rin. Kung yun lang yung basehan niya, makikita natin merong napakayaman na tao, napaka-influensya, napakagara ng pamumuhay, yung mga pag-aari nila. Pero minsan, maaaring sa loob-loobin ng mga taong yun, ay hindi sila tunay na masaya kung doon lang nila ibabata yun. Lagi silang magkakamkam, minsan magiging madamot, magiging masuspetsa sa mga tao. Pero alam naman natin, yung mga material na bagay dito, ay hindi naman natin madadala sa langit yun, di ba? So, siguro, hindi yung mabuti yung mga bagay na yun, pag ginamit natin sa kabutihan. Pag ginamit natin para maging tulay natin, na makatulong sa maraming tao,
makapagbahagi ng kaalaman sa iba, o halimbawa, na yun pala ay mga pamamaraan lang o mga means natin, paano tayo makapunta sa langit na magiging tunay tayo na magiging masaya. Sabi nga ni St. Thomas, it is that perfect good which completely satiates the desire of the rational being. So yun, kung yun nga, pag dito lang natin ibabatay sa mga material na bagay, kung hindi natin itataas yung ating pagnanasa na maging tunay na maligaya sa pag-alam, kilalanin si Jesus, sundin ang kanyang mga halimbawa, tayo ay maging katulad niya o siya na rin at ibahagi siya sa iba. Ngayon, paano naman makakatulong yun sa mga pang-araw-araw natin na struggle? So, sabi nga dito, our faith in Christ should be shown in the little details of everyday life. So, napakaraming pagkakataon sa araw-araw, maliliit na mga bagay, na maipakita natin yung pagsisikap natin na tayo ay maging tunay na maligaya. Ito ay mangyayari kung lahat naman nangyayari, maliit man o malaki, ay iaayon natin sa realidad ng ating Panginoon. Ito rin, i-take advantage natin yung mga daily things na yun. Na una, pasalamat tayo. Nag-ising pa tayo sa umaga. Binigyan tayo ng pagkakataon na makalanghap ng hangin, makita yung araw, tayong pamilya natin. So maraming pagkakataon sa araw na tayo ay tunay na nagpasalamat. So pag tayo ay may ganong kaugalian na tayo ay nagpapasalamat lagi, ito ay nagdudulot din ng ibang kaligayahan sa atin. Ganun din, pangalawa, sa lahat ng mga paghihirap na maaaring kakarapin natin, humingi tayo ng tulong sa mga taong willing at may kakayanan tumulong sa atin. Na ipaliwanag sa atin, gabayan tayo sa tamang mga tayo upang malampasan natin yung mga pagsubok na kinakaharap natin. Kasi binibigyan natin ng pagkakataon yung taong yun na mai-fulfill niya yung kanyang kaligayahan din na nakatulong sa atin. On the other hand, ganoon din na tayo ay makatulong din sa iba. So, na rin natin hintayin na lalapit pa yung tao sa atin para humingi ng tulong. Hanapin natin yung mga pagkakataon na maramdaman natin na yung taong to sa ating pamilya, ating mga kaibigan, o sa trabaho natin, na mabigyan natin ng tulong. Sa maraming paraan. Yung tulong naman, hindi lang naman pera o minsan kamustahin lang natin, ipagdasal natin sila, napakalaking tulong. Sumunod dito, alam naman natin na sa ating imperfectong katangian ay may mga pagkakataon na maaaring nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Itong kasalanan, pagkakasala, ay kalaban ng kaligayahan. Kasi ang ginagawa nito ay ginagawa tayong kalungkot, guilty. Pag pinapanindigan pa natin to, lalo pang napapasama. So, paano ba natin kakarapin yun? Sa ngayon naman, ang magandang kakataon ngayon ay may chance na tayong pumunta sa confession. So, hindi natin kalimutan yun. Na pag mayroong bumabagabag sa atin na kasalanan, immediately find time na mag-usapin mo yung kaibigan natin na pare, na mag-appointment ka, i-schedule mo, mag-pisal ka. Pansinin nyo, pagkatapos yung mag-pisal, pagkatapos natin mag-pisal, ramdam na ramdam natin yung infinite mercy ng Diyos na pinapaabot na sa harap natin na pare. Pagkatapos nun, ginawa natin yung prayer thereafter na for our pardon. Iba yung feeling, parang magaan,
nakangiti ka sa assurance na pinatawad ka. So, yun, yung mga simpleng bagay kung paano natin siya i-apply sa ating mga daily struggle para patuloy tayong maging tunay na maligaya. Ngayon, bilang panghuli, ang kahinatnan ng kaligayahan dito sa mundo ay ang reward na walang iba kundi ang ating Panginoon. So, sabi nga dito sa isang point sa The Forge, sinulat ni St. Jose Maria Escriva, God, when will I love for yourself alone? Although when we think about it, Lord, to desire everlasting reward is to desire you. For you give yourself as our reward. So magandang i-absorb natin yon para ma-inspire tayo na maging tunay ng maligaya. Dahil ang kadahilanan nun at ang patutunguhan nun ay kilalanin natin si Jesus, ang ating Panginoon, gayahin natin siya, yung kanilang buting halimbawa, at ipamahagi natin siya sa iba. Pag ito ay sinundan natin, para na rin nating naramdaman yung langit dito sa lupa, sa mundo natin. Pero ito ay patikim lamang. Ganun pa man, ang ating talagang naisin ay araw-araw natin, patuloy natin gagawin yun hanggang sa huling takdang panahon na tayo ay tutungtong at magkakaroon ng pagkakataon na tayo ay maging bahagi dun sa langit. So, tusin natin ang ating talk. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, our hope, seat of wisdom, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapakipakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagpatuloy natin ang ating pagdarasal at pagninilay sa ating mga naririnig na meditation at kanina ilang tanong parang tulong sa atin pagsuri ng ating sarili ayon sa ating pinag-uusapan. At itong huling ating usapan, meditation, ang ating pag-uusapan kay Jesucristo ay yung kanyang mga iniwan na pangaral, na doktrina, na milagro na nakasulat sa Bagong Tipan. Lahat-lahat ay halos na ibigay na niya bago siya lumisan at nabuhay muli at ating ang sinabi nung isang linggo, dinaos natin ang pagdiriwang ng kanyang pag-akyat sa langit
Ngayong araw, yung kanyang pagpapadala ng ikatlong persona, Espiritu Santo, Pentecostes. At narito rin siya sa ating harap bilang pag-aalala na umakyat siya sa langit pero nanatili siya dito sa ating kagitnaan, sa ibabaw ng mundo. Hindi tayo iniwan sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia na binigay niya yung kapangyarihan na gawin niyo bilang pag-aalala sa akin itong tinapay, itong alak na magiging katawan at dugo ko, kainin niyo, inumin niyo dahil yan ang pagkain nagbibigay buhay. So mula doon, maalala natin na sa ating simbahan, lalo na sa Santa Misa, yun ay ang nangyayari. Kababalaghan na siya'y bababa dahil ginawa muli ng kanyang mga ministro, mga pastol, yung kanyang pinagbilin. Hindi na mawawala, pati na yung ating Adoration Chapel na siya'y nariyan 24 oras sa araw-araw, hindi niya tayo iiwan. Pagmamahal sa ating lahat para hindi tayo mawala. Kaya huwag tayong magpaiwan. May direksyon, may kahulugan ng ating buhay at kahit naman sabihin na doon pa tayo magdiriwang sa kabila. Dito pa lang sa kabuhayan natin na maraming pagsubok tulad ng pandemic, meron siyang mga paraan na pinagkaloob sa atin para tayo'y maturing niyang mga anak ng Diyos. Tulad ng binyag, tayo'y nabinyagan. Halos lahat tayo na nandito nakikinig, ang mga Katoliko at yung hindi pa, ating bibigyan sila ng liwanag. Ating silang bigyan ng magandang halimbawa ng isang buhay nananampalataya sa ating simbahan Katolika. So, nandyan na yung binyag, nandyan na yung kumpil, mga sakramentong na napag-aralan natin at kung 7 lang yan, napakahalaga ng bawat isa. Malaman natin mga epekto ng bawat isa. Pero yung ating pag-uusapan na sakramento ngayon yung bang nangyayari sa karamihan sa atin. Dahil pagdating natin sa mundo at tayo maghahanda na makapagtrabaho, man has been created to work. Anong trabaho at yung magsasakan nandun sa bukid, yung mga mangingisda nasa karagdagan, no? At iba't ibang mga gawain na papasukan ng lahat ng tao. Pero yun ay trabaho. Itong kanyang binigay na sakramento sa atin, tulad sa akin, at napili na tinawag na magpare doon ng pintuan tulad ng 12 alagad. 12 alagad ng Diyos. Napili sila. Mateo, Juan, Santiago, no? Philip, isa-isa. Dumaan siya at tinawag kung gustong sumunod. Sumunod naman sila. So, kanilang nakita, narinig, lahat, at sila'y mga alagad nga. So, ganun din na pinagpatuloy pa rin ni Jesucristo na ipagkaloob sa simbahan natin mula kay Pedro, ang ating Papa, yung obispo, yung mga kaparian, yung mga may tawag sa sakramento ng orden, yun ay binibigyan ng pag-aaral, paghahanda dahil maglilingkod sa simbahan Katolika at sa napakaraming
kaluluwa na naghihintay, no, ng mabuting pastol at sila'y gagabayan ba? Gagabayan at lahat ng sakramento kanilang maibibigay sa kanila. Konti lang. Ang karamihan sa atin, pagdating ng panahon at nasa edad na, yung maisipan na magkaroon ng pamilya. Pamilya. Yung lalaki, dahil natapos na yung kanyang karera o nasa edad na siya'y nakakapag-sarili na, may hanap buhay na, at ibig niyang magkapamilya. Doon papasok ang sakramento ng matrimonyo. Isang pamilya. Yung lalaki, hahanap ng kanyang makakasama, hindi pansamantala, kundi habang buhay. Till death do we part. Yun ang pangako ng bawat isa. At kung hindi handa, hindi pa, kahit nasa edad na, hindi papasok. Magdarasal. Ito ba ang tawag niyo sa akin? Hindi sa pagpapare. Itong susunod, ako ba'y mag-iisa? O ako'y mag-aalaga ng aking tumatandang magulang? Ako lang ang anak. Doon sila lang ang aking paglilingkuran. O hindi rin naman, kahit naman ng ating magulang, ating makakasama, maaari pa rin tayong tawagin sa matrimonyo. Na magkaroon ng pamilya. At yung pamilya na nandoon, binibigyan ng biyaya ang mag-asawa. Dahil, kumbaga, makakasama, magsasama silang dalawa at magkakaroon ng pamilya ay mga anak. Kung ilan man ang ibibigay, 2, 5, may iba, 10. Big family, malaking pamilya. So, tatanggapin ba natin kung yun ang ipinagkakaloob ng Diyos? Ating alam na yung matrimonyo na sakramento, bago tayo magsabing, I do. At yung babae din, yung ating mapapangasawa, I do. Kasi nagmamahalan kami sa harap ng Diyos. Kaya kami nasa simbahan. At aming ibig tanggapin ang sakramento ng matrimonyo. Para magkaroon ng grasya. Yung sakramento, grasya ng sakramento. Sa isang may panunungkulan na alagaan yung kanyang pamilya habang buhay. Hanggang lumaki yung mga bata. At bukas sa ibibigay at ipagkakaloob sa mag-asawa. Yung mga anak. No? Isa-isa. No? Palalakihin. Papag-aralin. Tuturuan. Yun ay responsibilidad ng magulang. At habang lumalaki, sila'y abala, pati si mister, no? Dahil kailangan ng suportahan. Kailangan maghanap buhay at para lahat ng igagastos sa pamilya, sa mga bata, makakayanan ni mister. O kung kailangan ng tulong ni misis, silang dalawa parehong may trabaho. Kung kinakailangan. Kung hindi naman, yun ang napakaganda. Dahil si nanay, parang ina ni Jesus na nandun lamang sa bahay ng Nazaret at inaasikaso yung bahay, inaayos, yung kaayusan, yung mga pangangailangan para pag-uwi ni San Jose at ni Jesus galing sa trabaho nila, maayos ang bahay dahil may ina na naglilinis, nag-aayos, naglalaba, nagluluto. Yun ang ating
nakikitang modelo. Of course, yung modelo yun ay talagang simple lang, si San Jose, Maria, at yung kaisa-isang anak lang, na Diyos anak pa, espesyal. Ang karamihan naman sa atin dito na nakikinig at ating pag-iisipan, ay kami nasa 30th anniversary na o nasa 40th na. Di medyo maraming taon na nagdaan. At bawat taon, ang batian, happy anniversary. No, happy anniversary. Ang ibig natin hilingin sa Panginoon, biyaya, no, na maging tapat sa isa't isa. At kung may mga panunungkulan na medyo mabigat sa bawat mag-asawa, no, kanilang kinakarga sa pag-aalaga ng mga bata, silang dalawa ang magtutulungan. At kumisan nga, ang mahalagang ating sinusuri ngayon, kung nagiging maganda ang samahan ng mag-asawa, no, ng tatay at nanay, dahil yun ang makikita ng mga anak at kung paano lalaki ang mga bata, halos nasa kamay ng magulang. Kung ano yung kanilang tinuturo, kung ano yung kanilang ipinakikita sa anak, dahil sila'y palaging kasama, hindi ang iba kumisan, lalo na kung nasa abroad, OFW, 1 taon, 2 taon, yung isang nakausap ko, sabi niya, 6 na taon na ako dito sa Saudi. Paano kung naiwan yung pamilya? Hindi na nakikita ng anak yung kanyang tatay. Nagpapadala ng pera, nakakabili, nakakaraos, may pagkain, pero si tatay, wala. Hiwalay. Malayo. At dahil sa kalayuan, kumisan, natutukso ang bawat isa. No? Wala naman si Mrs. So, doon naman marami mga nagiging kaibigan sa trabaho, natutukso ng kalasuan. Nandyan yun. Dahil sa matrimonyo, mayroong relasyon sexual ang mag-asawa. No? Pwedeng araw-araw, gano'ng kadalas, walang limitasyon. At kaya yung katawan ng bawat isa, mag-asawa, o kahit na sabihin natin yung wala pang asawa. Nandun din yung pagsubok sa katangian ng kalinisan. Kung paano na pinipigilan o isinasaayos na kahit na ang daming tukso, Lord, ang daming tukso sa mundo, social media, dito, pasok dito, videos, Netflix, mga sinasabi, Netflix ay lahat ng pelikula nandoon, maganda, hindi maganda, aksyon, malaswa. At kung hindi kami nag-iingat, hindi tayo nag-iingat, hindi ba? May asawa na, malayo pa, ay nandito sa akin nakikitang pelikula, yung malalaswang palabas. Wala akong presensya ng Diyos. Hindi na paalala sa akin, uy, bawal yan, mali yan, kasalanan yan. O malamang alam ko, dahil naituro sa akin yung doktrina, alam ko, pero hindi, dahil ako'y nag-iisa lamang dito, no, wala akong gagawin, gabi na, manonood na lang ako. Pinanood na nga yung isang palabas na malaswa. At sa kalaswan, laban sa ika-6 na utos, bawal. May asawa, bawal. Walang asawa, bawal din. Pare-pareho, hindi pwedeng paglaruan ang katawan. O tamasahin yung kasarapan ng ganong kalaswa. Hindi po pwede. Yun ay ipinagkaloob lamang sa mag-asawa dahil sila'y magkakaanak. Dahil yun ang kanilang natutunan sa doktrina ng matrimonyo, sakramento, may grasyang ibibigay sa inyo dahil darating sa mundo ang
mga anak na ipagkakaloob ng Panginoon Diyos. At tatanggapin natin, huwag natin puputulin, huwag nating iiwasan, huwag nating i-abort, abortion. Pwede na raw. Permitted na. So, kung sa Estados Unidos si abortion o sa ibang bansa, ganun lang kadali. Apply ka lang, abort, tanggal. Wala nang responsibilidad ang mag-asawa. Laswaan na lang, and then ayaw ng responsibilidad na palakihin at turuan ang kanilang anak. Samantalang, yun ang maikling buhay ng mag-asawa na patungo sa ating paroroonan na pinangako ni Jesucristo. Pero kung bilang matrimonyo, mag-asawa, mag-anak, malaking pamilya, hindi nagkakasundo, hindi nagmamahalan, hindi nagkikita, hindi unawaan sa isa't isa, nag-aaway pa, anong klaseng pamilya meron tayo? Sabog at hiwa-hiwalay, kanya-kanya. Wala yung love, yung sinasabi natin. Dapat may pagmamahal sa isa't isa ang pamilya. Doon magsisimula. Yung mga bata, habang tayo bata, nakita natin yung pagmamahal ng magulang, ng mga magkakapatid, na nagtutulungan, nagsasama. No, doon pa lang, habang lumalaki, pag malaki na, kumbaga yung ating disposisyon, sa atin mga kaibigan na. Kung sino man ang makakasalamuhan natin, binata, dalaga, kaibigan, sa ating pagtatrabahuhan, doon natin siguro matatagpuan ang ating girlfriend. At doon tayo magpropose. Kaya ating liligawan. Doon magsisimula ang matrimonyo. Meron matrimonyo at bago pumasok sa sakramento, matitipuhan kung sino ang iyong ibig makasama. Maganda, hindi lang maganda sa katawan, sa mukha, sa labas, kundi maganda sa loob. At para malaman ng lalaki o yung babae rin na maganda nga at tama yung isip niya na ang intention ay maglingkod sa isa't isa at magkaroon ng pamilya, yung ligawan. Mag-uusap, mag-date, at magkiuusap, magkikita, magkakakilalanan, pagdarasal sa ating Panginoon, no? Magsama sila at bibisita at mag-uusap, magkasamang kumain. Darating ang maikling panahon, kalahating taon, 1 taon, 2 taon, napahaba ng 3 taon, kailangan na magdesisyon ang bawat isa. Ikaw ba ang aking napili na makasama hanggang kamatayan? And vice versa? Nasa kanila yon. Kung ano na yung kanyang natuklasan sa bawat isa. Sana naman, magtugma. Perpekto, wala. Lahat tayo may kakulangan, may kamalian. Pero kung dahil sa bawat isa ay nagmamahal at handang magsakripisyo para sa pamilya kanilang itatayo sa tulong ni Jesus at ng sakramento, makakaraos. At marami nang nakaraos, marami nang patungo doon na mga magulang, senior na at yung mga bata, may kani-kanila ng kabuhayan. No, malalaki na, may sarili na rin silang mga pamilya at si nanay at tatay tuwan-tuwa dahil may apo na. Hindi ba ganun ang takbo ng mundo, no? At ang karamihan na bukasyon tawag sa matrimonyo. At mahal natin itong sakramento na to na huwag man sanang mahaluan
ng mga hindi magandang bagay, lalo na sa kapanahunan ngayon, no, na nilikha ng Panginoon, lalaki, babae, ngayon, nagbabago na. Hindi na lalaki sa babae, kundi kung nakatapat ay lalaki, lalaki sa lalaki. Sila'y na-attract, napalapit sa isa't isa. Ganun din naman sa babae. Nagkatapat at nagkagustuhan sila magsama. Pansamantala, panghabang buhay, hindi natin alam yung kanilang intensyon. Siguro pansamantala habang enjoy ako sa iyo at enjoy ka din sa akin na tayo magkasama sa isang bubong, tayo na yung magsama. Same-sex marriage, kaya kung gano'n, ating inilalakad sa gobyerno na sana pahintulutan na legal ang same-sex marriage. Lord, pwede ba ka? Tanong natin sa ating pagdarasal ngayon, sa ating pagsusuri, na naririnig natin, parang yan yun, gano'n na yun, pwede na doon, legal na doon. So, dito sa atin, hindi pa. Pero, may mga nagmumungkahi na, payagan nyo na. No? Gusto naman Ganun lang ba? Kahit na immoral, kahit na hindi ayon sa nakaplano ng Diyos na lalaki, babae, para magsama, may bunga. May bunga. May bata na lalabas dahil sila'y nagmamahal at hindi lang yung laswa ng kanilang katawan, kundi yung kanilang naiisip na sakripisyo maraming taon. Ganun ang pagtingin sa kabuhayan ng mag-asawa, sa kabuhayan ng sakramento ng orden, sa pagkapare. Kasal kami kay Lord. May asawa rin kami, si Lord. Sa Kanya kami naghihintay ng utos. Ikaw ay paroko dito sa parokyang ito at yung obispo ang naglagay sa iyo. Pero kagustuhan ng Diyos. So lahat ng assignment o saan man, lahat ng aming galaw o sa aming pagbibinyag, pagkukumpil, pahintulot ng obispo o yung sakramento ng Eucharistia sa Santa Misa, lahat ng pare o yung pagpapatawad ng kasalanan, sakramento ng pangumpisal, nasa pare. So, ibig sabihin, kung napili kami at kami pumayag at tumugon, yes. Yes, Lord. Kami pare, forever, habang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Paglilingkod, hindi sa sarili, kundi sa Panginoon at sa maraming kaluluwa. Ganon din ang mag-asawa. Hindi pwedeng mag-isip ng kanilang sarili, no? Ano yung gusto ko, anong gusto ko sa asawa ko, no? Anong hinihintay ko na kanyang ibibigay, no? Hindi lang katawan, hindi lang yung hinahanap ko sa kanya, kundi yung sakripisyo ng both parties. Ating suriin na itong mga nakikinig at nagdarasal at nagninilay kung sa maraming taon sa ating pagsasama na mag-asawa, anong ating masasabi? Malalaki na yung bata, sakripisyo ng bawat isa sa mag-asawa, nagkampanan na, ngayon kayong dalawa na lang, no? Kung may apo, kasama, o yung inyong isang anak na kasama sa bahay, may kasama pa, kung minsan wala na, lumakad na, kung kanya-kanya na, at natira kayong dalawa. 50 years, humaba na yung buhay at pinagkalooban ng golden anniversary ng inyong pagsasama. Well, celebrate it. Malaking pasasalamat, Lord. No, umabot kami sa ganitong edad, no, siguro 70 na, 80 na,
kasi 50 taon na ang aming kasal. Ang aming pagsasama mula nung kami tumugon. Yes, I do. At siya rin, I do. At napakaganda naman na kahit na maraming pagsubok, nagkanda hirap, kumisan nag-away, hindi magkasundo, pero ganun marunong magbigayan, marunong umunawa, marunong manalangin para humingi ng grasya na imbis na naiinis, parang gustong gumante o parang gustong humiwalay, no? Dahil wala ng silbi o matanda na o pangit na. Huwag naman. Dahil sa harap ng Panginoon, lahat kayo na buhay may asawa ay nanagot. Hindi lang sa isa't isa, kundi yung Diyos. Sa harap ng Diyos, sa harap ng dambana, tawag natin, kayo'y nasaksihan noong unang panahon, noong 50 taon nakaraan, doon sa parokya, sa inyong simbahan, doon nyo tinali noong inyong pagsasama. At nagtulungan nga at ibig natin maabot yung susunod na. Dahil may kasunod pa dyan. Kahit naman sa amin na pagpapare na kami naglingkod na at umabot na sa senior, so Lord, hanggang ilang taon pa kaya na kami magmimisa at kami magpapakumpisal, kami mananalig sa inyo at magtuturo sa mga bilang mabuting pastol sa maraming kaluluwa. At ganun din, Lord, yung mga karamihan na may pamilya, na may asawa. Tayo nga lahat na nanagutan sa 200 na to. Pangkaraniwang buhay, pero may pananagutan. Lahat sa Diyos. Suriin, humingi ng liwanag, ng grasya, itong buwan ng Mayo. Nabanggit na nga natin na si Mama Mary, nandyan lang. Ating dinedebosyonan, ating dinadasal yung rosaryo, kung maaari araw-araw na, no? Bilang kaugalian natin sa bahay. At kahit na tayo nag-iisa at naglalakbay, hawak natin yung rosaryo para manalangin, lumapit kay Mama Mary. At kay San Jose, na yung unang araw ng Mayo, San Jose, manggagawa. St. Joseph, the worker. At yun ang nakita natin na ginawa ni San Jose. Kanya rin pinanagutan ang pagtanggap kay Maria dahil siya pinagkalooban at sinabi, tanggapin mo si Maria bilang iyong asawa. Dahil yun sa kanyang sinapupunan ay galing sa Espiritu Santo. At si San Jose, ayun, tanggap niya at naging tapat siya at inalagaan niya kahit na itinakbo sa Ehipto dahil papatayin daw yung bata. Takbo. Balik. Naghanap kung saan ang tama, Nazaret. At doon niya pinalaki yung batang Jesus. Si Jesus na narito sa atin. At yung Holy Family na tawagin natin, nandoon yung tatlo. Sana hilingin natin sa mga may pamilya, sa ating lahat tayo may pamilya, nakakatuwa na yung ating tutularan ng ating modelo ay walang iba kundi yung Holy Family. Na nandun si San Jose, nandun si Maria, at nandun yung batang Jesus na dun lumaki siya. Hanggang lumaki, hanggang nagampanan niya yung kanyang misyon. Na walang iba na tayo'y iligtas sa ating kasalanan. Kaya kapag nagkamali tayo, yung sakramentong ikanyang pinagkaloob, na hindi pa natin mapuntahan o magamit dahil nga hindi tayo lumalabas,
o limitado pa yung pasok sa parokya dahil sa COVID, ating suriin pa rin kung ano na nangyari sa buhay. Ating alamin anong pagkakamali, pagkakasala, para din ang maihingi ng tawad. Ngayon pa lang, dito pa lang sa ating recollection, pwede natin sabihin ito. Lord, sana hindi na maulit. Sana hindi na ako madala ng tukso. Ako'y humihingi ng kapatawaran. Ako'y nagsusumamo, no, na kayo'y maawa sa akin, isang makasalanan. Wow! Sigurado si Lord, kahit na anumang kasalanan na gawa natin, pero talagang taus-puso na ating hinihiling sa Kanya na tayo'y patawarin. Nakupkupin pa rin tayo bilang isang tupa na nawala, pero gustong bumalik at siya yun naghahanap. Halika rito. Yun ang ating ibig mangyari kapag may recollection. Maalala na tayo'y nagkamali at ibig natin bumalik sa Kanya at gusto natin makita sa mga bagay na ating pinagnilayan at pinag-usapan yung liwanag, no, ng ating kinalalagyan. So sa ating mahal na ina, tayo'y tapusin natin ang ating recollection at sa grasya, no, sa tulong ng ating mahal na ina, tayo'y bilang anak ngayong buwan ng Mayo, tayo'y lalong lalapit sa Kanya. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa buting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para may sakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Regina Celi, quia meruisti portare, sicut dixit, ora pro nobis Deum. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta que sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.